Gaya ng sabi ko, hindi ako isang forensic accountant, expert. Pero ipapaliwanag ko kung paano ninanakawan ng ang mga kayamanan na nakalaan sa mga inheritance at nakabatay sa Herb Dokumente Pilipinin. Pero kailangan ipaliwanag ko muna ang paraan tungkol sa mga money laundering. Ito yung numero 1, yung smarping. Isa itong paraan kung paano ang malaking halaga ay kailangan pagparti-partihin upang maging upang malumiit ang mga halaga sa pamamagitan ng paglikha ng iba't ibang account na iisang tao din yon. Using malls, ito yung mga dummy account. Pangatlo, yung opening or establishing shell company. Bagamat ito'y nakarehistro, ngunit hindi naman gumagana o nag-ooperate. Nako, ang labo. Ang pasimula ng pagsisiyat-chat ay tungkol sa nakawang naganap sa Bangladesh Central Bank. Dito natin kukunin dahil kailangan balikan natin yung nakaraan kung saan ang kanilang hulog sa mga gold edition, treasury bond ay hindi napasalaks trust. At ang bansang Bangladesh ay tinuturing na isang third world countries. Ang third world countries ay yung mga mahihirap na bansa. Noong 1993, ang mga hulog ng mga bansang sumanla mula sa UBS ay napasa Hong Kong Shanghai Bank Corporation doon sa London. Ngunit ito ay nabili ng itong HSBC, nabili ito yung franchise lang kasi mga bangko Ito ay nabili ng Silicon Valley kung saan may kaugnayan ang dito, yung Goldman Sachs. At mula sa HSBC, ito ay mapupunta doon sa Bank of China. At ang nagkaloob ng karapatan upang mapasa China, yung Committee of 300 na pinamamahalaan ng Alpha Omega World Marshall Program. At ang nagtatag nito ay yung diktador na Marcos, yung magnanakaw. Ang mga treasury bond, maging silver o gold edition, na inisyu ng Federal Reserve Bank noong 1932 hanggang 1934 ay pag-aari ng inheritance. Maliwanag na nabudol tayo ng diktador Marcos. Sa halip na ilagak lang niya yan doon sa UBS upang hindi magalaw, ay hindi gumawa siya ng mga paraan kung paano mapapasa kanya yung mga pera na yan. At ito nga yung sa dummy account. Kaya lumalabas dito yung yung using malls. Ang mga dummy account ay nakabatay sa mga planeta. Dangat lamang, ang master account holder ay nilarawan sa planetang Earth. At kung mamatay ang mga signatory ng mga dummy account, ito ay mapapasa master account holder na may account number ng 7257. Kaya nga gumawa sila ng pero kasi binatay yan doon din sa aklat ni Daniel lalo na doon sa Revelation na 17:11 na yung ikapito siya rin ikawalo. Kaya nga ang ni Marcos
ang ginawa niyang ang kanyang account na William Sounder. William Sounder. Kaya 77. Ngayon, yung ikawalo naman, ikinuha niya kay Imelda dahil siya asawa niya. Ang account naman niya na codename niya ay Jen Ryan. Kaya walo yon. Kasi yan, nakabatay doon sa aklat ni Daniel eh. Kaya lang, hindi nila maunawaan yan. Maging yung mga espiritong bumababa sa babaylan, ay hindi rin niya alam yan. Eh paano kung ang kataas-taasan ng nagkwan yan? Hindi nila makukwan yan. Mai-interpret. Dahil sa mga dami account lang, ay hindi ito maaring angkinin ng mga Marcos. Oh. At may malaking pakikialam si Gloria Macapal Arroyo dito, sapagkat siya ang pangalawang pangulo nung maganap na mapatalsik si Erap, kung saan nagsanla siya ng nagsangla sa dami account. Kung saan ang nagsangla sa dami account ay si Mike Bilarde ng El Shaddai. Oh, na di lumalabas na puro mga puro mga kalukuhan. Kinukuan mo ang Diyos, mga Diyos, pagkatapos gagawa ka din ng kalukuhan. At ang isang nakinabang ay yung ama ni Senador Gatchalian na itinuring na plastic king. Ang pagnanakaw kuno sa Bangladesh Central Bank ay isang inside job. Pero imposible yun eh. Kasi bago nila mahak yan, pag nakuan na yan, bago nila mahak, ay dadaan muna doon sa pamunuan ng ng Bangko Sentral ng Bangladesh eh. Siya mag-a-approve eh. Oh, alangan naman na Kaya nga, hindi ito yung hinak nila eh. Ang hinak nila ay itong Lux Trust. At may kaugnayan ito doon sa ni Queen Elizabeth. Sapagkat siya nag-approve eh. Oh. Kaya ang mga sindikato ay gumamit ng malware. At nangyari noong 2016 kung saan nagsimula manungkulan si Duterte. Kasi nahalata na hindi nila pwedeng isanla eh. Dahil matutunugan ng taong bayan eh. Kaya ang ginagawa na nila ngayon, hinahak nila yung sa Lux. Kasi doon lahat na kukuan eh. Doon lahat na iipon yan eh. Yung mga kuan na yan. Yung mga kulog ng mga iba't ibang bansa. Ito na nga yung sovereign wealth. At kuan yan, noong 2008, nagtayo na sila ng kuan eh. Nagtayo na sila ng isang investment fund pero hindi pag-aari ng Malaysia ito. Incorporated ito eh. Oh. Hindi naman sinabi na pag-aari ng Malaysian Finance Ministry. Oh. Kaya incorporated. Ganyan din ang ginawa ng Maharlika Corporation. Maharlika Investment Corporation. Kaya ngayon, yung noong 2009, diyan na pumapasok ang pera.
mula sa Lux Trust. Yan. At dahil wala na silang matanggap na maliban doon sa pundo, ay ganyan ang ginawa na nila. Ito mga maharlikan general ito may mga pakanan nito eh. Kaya nga itong kay Duterte nakakiling yung mga retired general kay Duterte. Dahil ikakanta ni Duterte. Ang malware ay isang mapaminsalang software na ginagamit o nililikha ng mga umaataking individual upang guluhin ang operasyon ng computer. At ito ay sa pamamagitan ng sensitibong impormasyon. Tunay kayang walang kinalaman ng IMF dito. Yan ang ngayon ng mga katanungan ko. Sapagkat sila ang nagpapasangla. Samantalang iba't ibang bansa naman ay siyang sumasanla upang magamit sa kanilang pananalapi. Kasi diyan nakabatay yung kanila yung kanilang pananalapi. Kung ilan ang halaga ng kanilang sinanlaan, kung ilang milyon, pagpalagay mo 5 milyon, kung ang pera na, kung ang palitan ng pera nila ay 1:2, dalawang yung $1 dito, kung baga sa 2 pesos. Ngayon, magkakapagkuhan ka ng 10 milyon, madodoble. Ngayon, maliwanag ngayon, ang IMF ay siyang Federal Reserve Bank ng New York. At ang hulog ng sinanglaan ay mapapasa World Bank. Ngunit may bahagi dito ang PNB New York, kung saan ito ang piggy bank ni Imelda. At saka nandoon din ang accountability. Yung liquidity ng pera. Dahil sa ang utang ng US ay umabot sa 277 trilyon noon. 2014 pa. Hindi nga nila malaman kung kanino nakapangalan dahil ang nakalagay lang doon master account holder. Ngayon, upang mabawasan ang utang ng Amerika, kasi yung Federal Reserve Bank, yan ang pinaka-central bank ng Amerika Ang BSB ay binigyan ng Federal Reserve Bank ng karapatan mag-imprenta ng US dollar. At ang nagbigay pahintulot ay si Janet Yellen, na ang CEO ng Federal Reserve Bank noong 2014. Mayroon akong kopya ng mga kanyan nakakuha ko ng kopya ng mga kanyan, mga serial number. Marami yan. Ang dami, may higit na 40 yata na serial number. So pagkalantad ng anomalya ito, naghigpit ang Lux Trust. Kasi sila mananagot yung Lux Trust na yan sa pagkatatamaan yung gobyerno ng England. Kaya nga ang nahak ay yung Lux Trust, hindi yung Bangladesh Central Bank. Sapagkat bago ito padala sa Pilipinas ay may pahintulot ang namamahala sa Bangladesh Central Bank. Ngayon, kung may pahintulot, di nagmula sa Lux Trust. Kaya napakahirap itong ginagawa ng mga kwan natin. Kababayan mo na, wawalang yayin mo pa, bubudulin mo pa.
sinabing perang galing sa Bangladesh Central Bank kuno ay nagkakahalaga ng 81 milyon. At ito'y napasa RCBC, kung saan ang branch manager doon ay si Mia Diquito. At sa laki na nakadeposit dito, idiniposito dito, ay imposibleng hindi alam ito ng mga pamunuan ng RCBC. Kaya yan ang sinasabi ko. Sino ang kumukontrol ngayon sa kanila? Ngayon, ang ginawa ng nagkuhan siya ng 4 na account yata yun para mababahagi. Pero may isa pang ginawa ang dito eh. Hindi, sinasabi lang nila panay Bangladesh, hindi yan. Luxtrust yan. Yan nahak na yan. Kuno. Pero may kinalaman pa rin ito ang ang Federal Reserve Bank eh. Imposible naman walang kinalaman yan. Dahil mga yan eh. Yung mga pera na yan, yung mga hulog na yan, ay tubo yan. Kasi dyan lang sila pwedeng makabayad eh, yung Federal Reserve Bank eh. Kaya ang naglantad din dito, FBI eh. Marami pa kayong hindi alam tungkol sa mga dito eh. Mga kalukuhan ng gobyerno natin eh, yung mga maharlikang general na yan. Sa tulong yan ng CIA. Kaya 1940 pa, nandito na ang CIA. Sabagkat hinahanap nila yung mga treasury bond na yan. Kung ganon, ang nagsakripisyo dyan ay yung branch manager, Jupiter, na sa Makati. RCBC Jupiter, Makati. Kaya nakakaawa itong tao na ito. Pero hindi siya pinaniniwalaan eh. Pero ito, ang ko dito eh, napawalan sala din ito eh. Palibasa eh, kakutsabang ng mga maharlikang general, itong mga na ito, itong mga Supreme Court na nagkuhan dito sa kasong ito. Walang nangyari dito eh. Dahil inamin ng Supreme Court, mahabang proseso yan. Kung tutuusin, kadali yan, imbestigahan. Ngayon, pinatatagal lang yan upang makalimutan ng tao. At ang ginamit dito ay yung casino. Ang daming casino dito. Kasaan niya ngayon pinapapasok ang pera nung panahon ni Duterte? Kaya, nung na yan, ang sabi ni Duterte, pinauhuli niya yung mga Bombay noon. Yung mga Bombay na nagpapa 5-6. At yung Bombay na yan, may kumukontrol din na tao dyan. Ang balita ko, Iglesia ni Cristo eh. Kaya sila ngayon na nagpapautang sa pamamagitan ni Amigo Milo. Amigo Milo Banay. Kilala ko ito, 3 kaming amigo dyan eh. Amigo Uli ang isa eh. Pero yung dalawa, impay, ako hindi. Yung pakialam ko sa kanila. Kasi ang usapan namin dito, tulungan ang mga mahihirap. Ay hindi eh, ginigipit eh. Kaya, sa halip na tulungan, ginigipit. Paano yan ngayon? Kung hindi ka makabayad yung araw na yun, babantayan ka ng dyan. Kaya ngayon, umiwas yan sa akin doon sa Maria noon eh. Doon sa doon sa Baler eh. Ako pag nagkita kami, mumurahin ko ito eh. Dahil hindi tinupad yung usapan eh. Ngayon, ang ginawa nito ngayon, dahil nung saraduhan ko, ang na yan, yung sa UBS, wala na sila magamit na pera. Ngayon, nagpalabas naman ang Federal Reserve Bank, itong IMF,
ng XDR, Special Drawing Reserve, na bawat $1 ay magbabayad ka ng 150. Pero wala naman utang ang Pilipinas eh. Kasi yung kay Pinoy noon, 6 trillion lang ang utang. Lumobo ng 12.76 trillion ang naging utang ng Pilipinas, kuno. Ay alam din ni Duterte na walang utang itong bayan natin eh. Dahil ikaw nagpapasang sa iyo galing yung mga treasury bond. Walang gintong nakalagak doon. Mga treasury bond lang. At yan nasa Singapore. Wala sa Switzerland. Liniligaw lang tayo. Kaya ngayon yan, ang house receipt na babayaran sana sa Switzerland ay umaabot ng 2 billion. Noon pa yun. Oh. Pero bakit ko babayaran? Eh wala namang ginto doon. Pero doon sa account na yon may A to D. Di nangangulugan 3 banker yun. Pero yung kung 4 na banker yun. Kung na yan, doon daw nakalagak yung mga ginto. Pero hindi totoo yun. Ngayon, kung doon nakalagak, bakit may vault number? Oh, doon bubuksan. Kaya itong putangin ng Marcos na ito, maraming alam ito na puro kalukuhan eh. Basta mapasa kanila lang yung mga kayamanan na yan eh. Noon, kasino, ginagamit nila. Ngayon, pugo. Oh. Ngayon, noong panahon na yon, nung masaraduhan yan, nataranta sila. Kaya nagkon sila ng pandemic. Nagsimula yan sa China. Yung mga virus na yan. COVID-19. Oh. Na kasabwat, ito sina Bill Gates, ito yung World Health Organization. O kung New World Order. Hindi ba kasapi ang putang ilang bugok na Marcos na yan? Oh. Kaya diyan ngayon ang kwan. Kaya ngayon, kung yung mahigit na 6 trillion na naidagdag sa utang kuno ng Pilipinas, ay ang nangyari dyan eh, ang ninakaw ni ni Duterte ay siguro mga aabot lang ng 3 trilyon ng mahigit. Kaya kaya nilang bayaran ng mga doktor noon. Oh. Kung ikaw ang kapatay, oh sige, ilan na napatay sa ospital yun na may kubig. Oh, ayan. Kaya yan, gumawa sila ng senaryo ng mga kwan ng drugs upang mailigaw yung ganyang pagnanakaw nila. Kaya kailangan pumatay ng pumatay. Oh. Eh, ang daming kadawit dito. Kaya yung kwan yan, ay ang hacker nila noon, ay ito si Dighani. Dighani yata yun. Yung Indian. Kasi ang Indian, mga mahusay yan sa computer eh. Oh. Ngayon, ang kwan naman nila ngayon, panahon ni Marcos, ang ikinukan nila ay pogo naman. Oh. Oh, hindi ba Alice Go? Totoo ang sinabi ko, na yung farm sinasabi mo, hindi pigil yan. Oh. Yung farm na sinasabi mo ay yung doon kayo tinuturoan magtagalog hanggang sa maging matatas kayong ng wikang Tagalog. Dahil ikaw, nanggaling ka talaga sa China. Gaya sinabi ko nga, yung mga kwan noon, yung kwan maliliit lang, yung pag bata namatay, malalaki ang kabaong. Oh, para sabihin ang namatay doon ay matanda. Kaya kukuha na naman sila ng bata sa China, dadalhin na naman dito. Kaya nga ang daming pangalan ng ang isang inchik, halos 5 ang pangalan niyan eh. Ang daming mga yan eh. Mga dami-dami na pangalan eh.
At imposible namang kung noon si Diagane ang ginagawa nilang igahak ng mga doon sa Lux Trust Fund, ay ngayon, ang kinukuan naman ngayon ng mga Marcos si Kumar. Oh. Kasi wala na silang alam na sasabihin nagkukuan, nangingidap, kung ano-anong kasalanan na sinasabi, na nag-i-scam, nagkukuan. Pinalalabas nila yung mga pugong masamang tao. Oh. Na hindi pinasusweldoan ang mga kanilang trabahador. Upang masabi na talagang ginugulo lang ang isip natin. Yan ang totoo. Diyan sa Pugo, pinadadaan ngayon ang pera na ninanakaw ng mga Marcos. Oh. Kaya, tanda mo nyo yan. Ako, kaya kong panindigan yan. Kaya ito si Kumar, ang ginagamit na nagahak. Maaaring siyang may hawak sa mga tao. Oh. Di paano yan ngayon? Sinasabi ko sa inyo. Kaya itong si Maya Digito ay isa lang ito eh. Siya nagsakripisyan lang. Kailangan may magsakripisyo. Yan naman, wala naman pakialam yung mga general na, mga Marlican general na yun kung mamatay ang tao eh. Oh. Kaya nga, nakakatawa eh. Kaya yan ngayon ang nila, problema nila ngayon. Ultimo, magbibigay ka ng 300 million na campaign fund. Oh, saan ka kukuha? Kundi dyan sa nanggaling sa palibasa, hindi mo na makuha yan. Putang ina mo Marcos ka, hindi mo na makuha yung 1 MDB. Dahil nalantad na sa akin yan eh. Ngayon, nakikikuan na naman yan. Meron pang isang kalukuhan yan eh. Yung BlackRock naman, ang kinukuha niya, binibili yung mga airport. Oh, doon sa Malaysia. Ay pumapalag ng dahil alam ng Malaysia. Oh, bakit mo bibilhin yun? Oh, katulad dito, yan ang ginagamit. Mga airport. Oh, hindi ba putang ina ka, hindi ka naman Pilipino, inchik ka rin, gago. Dami ka lang ng mga Marcos. Kaya ginagamit sa mga Marcos ng mga inchik. Dahil yung nanay niya ay nakikabit sa inchik. Oh, kaya nga sinasabi na Emperor Chua Taili. Puta na lang yan. Si Jack na yan. Paano kaya naging emperor yung tarantadong Jack na yun? Magkakilala kami yun. Yan na nagsusupply ng baril sa MILF. Oh. Bakit hindi mo ibalgar Trillanes? Oh, imposibleng hindi mo alam yan. Kaya ang dami yung kalokohan na pinaggagawa. Kaya nga, nakakaawa ang Pilipino. Binudol tayo ng mga Marcos. Yan ang totoo niyan. Hindi na nila kayang angkinin eh. Oh, nandito ako. Kaya nga itong ako nandito lang dahil hanggat maaari matanggal namin yung sumpa ng lupa. Ibabalik niya uli yung yaman ng lupa. Yan ang sabi sa Biblia eh. Ibabalik ko ang yaman ng lupa at saka yaman ng dagat. Pero kailangan tanggalin mo ay mga nakatago sa mailalim ng lupa eh. Kung hindi mo alam ang gagawin mo, makukuha mo ba yung sumpa? Talagang ibinaon na nila. Kaya pagkatapos, yung putang inang Noel na Dulay, na sinasabing yan namamahala ng DNR sa Maria, putang ina niya, nakasakay pa sa helicopter. Kaya pala paikot-ikot dito yung helicopter dahil nangkon siya. Nandoon siya nakasakay. Putang ina ka. Imposibleng hindi ka kakanta dahil kakawawain kita. Oras na, patapos na ang trabaho ko. Talagang kakawawain kita, putang ina ka. Sino pinagmamalaki mo? Yung Angara? Si Nuveras? Si Bitong? Si Hineta? Putang ina ka. Kung wari, di pa ilungot ka pa.
Tangina ka, tignan ko lang ang galing mo. Ang takin mo, sasakay ng helicopter. Kung sino yung commander na namahala dyan sa helicopter na yan, mananagot din. Tangina nyo, yung sinisweldo lang ninyo, nanggaling lang sa nakapangalan sa akin. At tapos tatakutin ninyo ako. Tangina nyo, hindi nyo ako kayang takutin. Tangina ka, Noel Dulay. Kaklase ka. Nung kasama ko dito. Tangina niya. Pagkatapos, ang gusto nyo makinabang na naman yung mga magnanakaw na politiko na katulad mo, putang ina ka. Palibasa, ang kwan mo ay, ewan ko kung ang bayaw mo o kwan mo yung Koreano o Hapon. Nagmamalaki ka? Tignan natin kung hanggang saan ang pagmamalaki mo, tarantado ka. Kala mo, kaya mo ako? Hindi mo ako kaya. Maski na sinong pinagmamalaki mo dyan sa Aurora, hindi ninyo ako kaya. Noong nga, may nagpagawa sa akin ng project study ng yung tricycle, na yung boundary hulog, kung paano sila magtutulungan, magkaisa. Abay, yung putang inang Romel Angara, kukunin din niya yung sa kanya na lang daw yung project study. Putang ina ka, nag-aaral ka ng Lasal, pagkatapos wala kang alam, bobo. Putang ina ka. Pagmamalaki ninyong mga Angara. Tangina nyo, tignan ko lang ang mga galing nyo. Sinasabi ko na lang. Isang lakad pa. Isang lakad pa. Alam ko na kung saan ako gagawi. Putang ina, kung babagsak na kayong lahat. Kaya pinababayaan ko lang itong kan. Kaya nga pa na yung tanong sa akin kung paano daw mapapabagsak. Bakit ko sasabihin ang paraan ko? Hindi ko. Ako, tahimik hanggat hindi ko nagagawa kung anong pinagagawa sa akin. Pero yan, sisiguruhin kung babagsak na kayo. Tandaan ninyo yan. Kasi pinalilitaw ko eh. Balak, lahat ng balak nila. Kaya nga yung pagnanakaw ng mga dami account, dahil namatay na si Diana eh. Siya may-ari, siya ang mariposa. Hindi si Princess Elizabeth na sinasabi nyo. Ano-anong paliwanag nyo. Dahil yan, ang gusto ni Marcos ay kay Irene yan, yung kamahalang anak niya. Nung asawa ng Araneta. Kaya ako natatawa lang ako dito sa mga Marcos na ito eh. Kung ano-anong nila para mapasa kanila yung kayamanan na yan. Kailanman hindi inyo yan. Yan ay pag-aari ng mga mahihirap yan. Yung ang sinabi ko, inheritance. Kaya nga yung UBS nagpalabas na. Kaya nga sabi ko, lahat ng dokumento ni Marcos ay declassified. Kaya declassified, walang silbi. May kopya ang Supreme Court yan, pero ayaw ilabas. Palibasa mga kanya, mga bayaran din, matatanda na, malapit na sa hukay. Nakukuha pang magbenta ng kanilang kababayan. Kayong mga congressman, senator. Kaya kayo nakapaligid kay Kumar dahil nandyan ang pera. Sabihin ko sa inyo, dahil siya nag-hack doon sa Lux Trust Fund. Kasi naghigpit na yung Lux Trust Fund eh. Kaya kailangan mag-hack na lang kayo para makakuha kayo ng pera nyo dyan sa dami account na yan. Ganyan ang ginawa ni Duterte. Nasaan na si Duterte, nagtatago na. Kaya pati yung China, nagtakuhan na rin. Unti-unti na humihiwalay, gumawa na naman sila ng senaryo. Kung wari, susugurin yung Taiwan. Nakaw, maniwala kayo dyan. Para yung mga barko nila, kung wari, aalis na doon. Sa Panatag Seoul. Tangina mo, idadi ka. Tignan ko lang. Kasi yan, ang balak ko, magbago ng pera. At isang pera na lang ang gagamitin, hindi yung G-Sayon. Pinang-scam yan ng munting tinig eh. Yung putang nilang magsisibya. Wala na siguro siyang may scam. Dahil lantad na.
Ayun, nag-troll na kay Marcos. Kaya kayong mga troll ni Marcos, mga troll ni Duterte, bahala kayo sa buhay nyo. Tignan ko lang ang galing ninyo. Oh. O sige na. Baka lumampas na naman.